Sa paglipas ng panahon, may mga lalaking naging bahagi ng buhay at karelasyon ni Claudine Barreto na nagbigay kulay at emosyon sa kanyang personal na mundo. Ang kanilang mga kwento ay puno ng intriga, ligaya, at pag-ibig na nagbigay daan sa paghubog ng kwento ng isang kilalang artista sa showbiz. Samahan natin si Claudine sa paglalakbay sa mga alaala at pahina ng kanyang karanasan sa pag-ibig. Mga lalaking naging karelasyon ni Claudine Barreto. Mark Anthony Fernandez. 15 years old lang si Claudine nang maging magkasintahan sila ni Mark Anthony Fernandez. Naging bukas naman tungkol sa kanilang on and off-screen romance si Mark at Claudine, tinangkilik ng karamihan ang kanilang tambalan sa pelikulang Mangarap Ka at Pare Ko. Tulad sa karamihan ng kabataan, akala nila ay magkasama sila sa habang panahon. Isang palatandaan ng pagmamahal ay ang tato para sa isa't isa. Nagpatato si Claudine ng apelido ni Mark sa kanang sakong, habang si Mark naman ay nagpatato ng apelido ni Claudine sa kaliwang sakong. Si Claudine ay nagdesisyon ng bumukod sa pamilya sa edad na 16 years old, tumira siya sa sariling condominium unit at malayang nagagawa ang gusto niyang gawin. Nagkaroon tuloy ng impresyon na dumadaan sa pagrerebelde ang aktres, lalo pat hindi na maganda noon ang tingin ng tao sa kanyang nobyong si Mark, kasabay nito ang sunod-sunod na matitinding kontrobersiya tungkol sa kanilang relasyon. Kabilang na ang alegasyong di umano'y gumagamit si Mark at Claudine ng ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng mga pangyayari, sinubukan ni Claudine na ipaglaban ang pagmamahal niya para kay Mark, ngunit sa huli ay kinailangan niyang isuko ito dahil damadami na ang naging complications. Sa isang ulat noong taong 2002, kinumpirma ni Claudine na umabot na sa puntong nagkasakita na sila ni Mark sa gitna ng isang pagtatalo. Ang kaalamang gumagamit ng droga si Mark ay isang bagay na pinakaayaw ni Claudine, dahil sa nakita ng aktres ang malaking epekto nito at pagbabago sa nakakatanda niyang kapatid na si JJ Barreto. Kwento ni Claudine na may isang pangyayari noon na talagang nagkagulo. Ang buong tinutuluyan niyang kondo at ito ay nabulabog at yun ang away na nauwi sa pagtatapos ng relasyon nila for 3 years na on and off relationship. Taong 1998 noong opisyal silang naghiwalay. Maliban sa isyong droga, maugong din ang balitang lihim umanong nabuntis at nagpalaglag si Claudine noong magkarelasyon pa sila ni Mark, bagay na mariing itinanggi ng aktres. Sa isang press conference noong taong 2002, sinabi ng aktres na ang isyong abortion ang pinakamalalang intrigang naibato sa kanya, dagdag pa niya yun nga ang pinakagrabe akusasyon sa kanya ay ang pagbibintangan siyang murderer. Hiyang-hiya siya noon sa kanyang pamilya. Naniwala naman ang pamilya ni Claudine sa kanya at pinagkakatiwalaan na hindi niya ito makakayang gawin. Dumaan ang 15 taon bago muling nagkaharap sina Claudine at Mark, noong August 2010, sa isang showbiz-oriented talk show ng GMA Network. Inalala ni Claudine kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan nila ni Mark noong magkarelasyon pa sila. Hindi naging madali para sa kanilang dalawa ang kanilang relasyon. Sa kadahilanan marami ang hindi umaayon sa relasyon nila. Naging mahirap din para sa dalawa noon dahil sa pareho pa silang mga bata at napaka-immature pa. Naging emotional din si Claudine sa mga pangyayari at si Mark ay naging napaka-impulsive na kung ano maisip niyang gawin ay gagawin niya. Naiparating din ni Claudine na si Mark ay bigla na lang nawala, walang pagsasara sa pagitan nilang dalawa, at ang tungkol sa relasyon nila ay naiwan nakabitin sa loob ng napakaraming taon. Sa pagdaan ng ilang taon ay naintindihan ni Claudine ang mga nangyari sa kanila at ang mahalaga ay may natutunan sila ni Mark sa naging karanasan. Rico Yan. Ang sumunod na naging karelasyon ni Claudine ay ang young matinee idol na si Rico Yan. Nagsimula silang magkamabutihan sa set ng Dahil Mahal na Mahal Kita, 1998. Ito ang unang pagkakataon na pareho silang single at available. Si Claudine ay matagal nang hiwalay kay Mark at si Rico ay kakatapos lang sa long-time non-showbiz girlfriend nito. Ayon na rin sa mga nakakakita sa kanya sa industriya, ay likas na malambing ang aktres kaya agad nahulog ang loob ni Rico kay Claudine. Opisyal na naging magkasintahan ang dalawa noong March 4, 1998. Itinuring silang ideal couple ng publiko, bagamat may agam-agam na noon ang ilang industry insiders, dahil na rin marahil sa mga samut-saring intrigang kumekapit sa nila. Inakala ng kanilang mga tagahanga na sila na ang magkakatuluyan. Inilarawan pa ni Claudine si Rico na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Noong March 4, 2002, sa mismong araw ng ika-4 nilang anibersaryo bilang magkasintahan ay nagulat ang lahat nang pumutok ang balitang naghiwalay sila. Ilang linggo lang ang nakakaraan ay sweet na sweet pa kasi sila sa telebisyon,
habang nagpro-promote ng pelikulang Got to Believe. Ang hindi alam ng marami na matagal nang nagkakaproblema sina Rico at Claudine, kasama na rito ang kanilang matitinding away, ngunit itinago lang nila ang lahat sa publiko, dahil na rin sa kanilang mga pelikulang pinagtatambalan. March 29, 2002, ilang linggo matapos ang kontrobersyal nilang away at hiwalayan, pumanaw si Rico habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng mas maraming katanungan sa sambayanan, lalo pat masalimuot ang naging alitan sa pagitan ni Rico at Claudine at hindi malinaw kung natuldukan nila ang kanilang relasyon. Eric Fructuoso. Bago pa man naging magrelasyon sila Claudine at Mark ay usap-usapang napala dati tungkol sa pagkakamabutihan ni Claudine kay Eric Fructuoso na isa sa kasama ni Mark sa grupong Guapings, ngunit ito ay hindi kailanman kinumpirma ni Claudine at Eric. Sa pagdating ng mahabang panahon, may isang revelasyon si Claudine Barreto sa guest appearance niya sa Gandang Gabi Vice noong August 2, tungkol sa isa pang nakarelasyon niya sa showbiz na hindi alam ng karamihan. Natanong ng host na si Vice Ganda ang tungkol sa kanyang past relationship na mula kay Mark Anthony Fernandez at kay Rico Yan, ay sino pa ba naging jowa na showbiz na hindi nila alam? Diretsahang naman itong sinagot ng tinaguriang Optimum star na si Eric Fructuoso. Natanong agad ni Vice Ganda ang tungkol kay Eric na barkada ba ni Mark Anthony. Natatawang sagot naman ni Claudine, oo, isa na nga lang ay makukumpleto na niya ang Guapings. Ang Guapings ay isang sikat na teen group noong early 90s na kinabibilangan nina Mark Anthony, Eric, at Jo Marie Iliana. Sabi pa ni Vice, ang ganda ni Claudine dahil nagkakandara pa noon ang maraming kababaihan sa Guapings, pero dalawa sa mga ito ang napasa kanya. Biro pa ni Vice, baka nahiya na lang si Jo Marie na ligawan ang actress dahil nauna na yung dalawa niyang K-barkada. Raymart Santiago. Don't court me because my other boyfriend became a drug addict and the other one died. Ito ang napabalitang sinabi ni Claudine Barreto noong mga panahong nalaman ng publiko na nililigawan siya ni Raymart Santiago. Hindi pa raw kasi handa si Claudine na makipagrelasyon pagkatapos ng mga kontrobersyang kinasangkutan nila ni Rico. Nasabi ni Claudine sa Yes Magazine noong July 22, 2002 ang mga kataga na ayaw muna niyang masangkot ang sarili sa kahit sinong tao simula ng mga mangyari sa kanya. Hindi rin niya pumasok agad sa isang relasyon sa dahilan na gusto niyang makasigurado. Dagdag pa niya na kung sakali magkakaroon siya ulit ng boyfriend ay sana seryoso na dapat at sana hindi na magulo dahil sa gusto na niya ng magpahinga. Nagbunga ang madamdamin ligawan at opisyal na naging magkasintahan sina Claudine at Raymart noong November 2002. Pagkalipas ng 2 taon, lihim na nagpakasal sina Raymart at Claudine, ginanap ang kanilang civil wedding ceremony sa Kawayan, Isabela, noong May 2, 2004. Bilang patunay ng kanilang pagmamahalan, muli silang nagpakasal March 27, 2006 nang ginanap ang kanilang engranding Christian wedding sa eksklusibong Tagaytay Highlands, Tagaytay City. Ipinanganak ni Claudine ang unang anak nila ni Raymart na si Santino noong July 19, 2007. Mula noon, naging larawan sila ng isang masayang pamilya, kasama ang kanilang adopted daughter na si Sabina. Sa kabila nito, marami ring pinagdaanang pagsubok ang mag-asawa, dahil sa dami ng lalaking nolly-linked kay Claudine. Ang kontrobersyang ito ay matapang na hinarap ng mag-asawang Claudine at Raymart. Mariin itong itinanggi ng aktres ang mga paratang sa kanya, dinipensahan naman siya ni Raymart at sinabing walang katotohanan ang lumalabas na tsismis. Maayos na nalampasan ni Claudine at Raymart ang mga nabanggit na kontrobersya, pero tila sa hiwalayan din ang kahihinatnan ng pagsasama nila. Noong July 4 nitong taon, kinumpirma ni Claudine sa eksklusibong panayam ng 24 na oras ng GMA Network, na hiwalay na sila ni Raymart at hindi na ito nakatira sa kanilang conjugal home sa Loyola Grand Villas mula pa noong Marso.